Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Ang buong akala nga nitong si Attorney Charlie ay nagtagumpay na siya sa pag-angkin or sa pag-agaw nga ng inheritance nito ngang si Lola Aurea, ang De La Costa Food Corporation, at na bigla-bigla ngang darating itong ang si Ina na pumapalakpak pa at kinagulat nga niya ito dahil hindi nga niya ito ininbita at nasabi nga niya sa kanyang sarili na ano ang ginagawa mo dito, at bigla din namang sumunod itong ang si Lola Aurea kasama nga si Joanna at kasama nga itong si Francis, na sila na nga ngayon ang magkakampi dahil hindi nga papayag itong si Ina na mapasakamay nitong ang si Attorney Charlie at Nilani ang kumpanyang pinaghirapan nitong ang si Lola Aurea, kaya tuloy niya nga itong ipaglalaban at hindi siya papayag na ibang tao ang makinabang dahil dito naman ngayon ay kakampi na nga nitong si Lola Aurea, Ina, Johan, itong ang si Joanna, dahil alam naman ni Attorney Charlie na ang lahat ng mga dokumento na hawak-hawak niya ay hindi naman siya tunay at isa nga itong fake, at fake din ang ginawa niya ngang deed of sale ng para kila Johan at Joanna, ang tinatawag natin na De La Costa Food Corporation, na ngayon nga ay wala ring habol itong ang si Francis dahil alam na sa kanyang sarili na fake document ang kanyang hawak-hawak, kung kaya't dito naman ay habang siya nga ay nagsasalita ay nagdatingan na nga rin ang mga pulis na kasama nga nitong si Lola Aurea na siyang dadampot nga dito kay Attorney Charlie at kay Lani. Ngunit itong si Attorney Charlie ay talagang handa dahil alam niya na any moment ay pwedeng mangyari nga ang gantong sitwasyon, kaya always siyang naka-ready na meron siyang daladalang baril. At dito naman ay habang babarilin nga ng pulis itong ang si Charlie, ay dito naman napatunayang muli ni Ina ang kung gaano ka-loyalty itong ang si Francis sa kanyang ama, kung kaya't nang babarilin nga ito ay agad niyang iniharang ang kanyang sarili upang hindi katamaan ng baril ang kanyang dad, kung kaya't ngayon si Francis nga ang nasa delikadong kondisyon dahil sa nangyaring pagtatanggol niya sa kanyang dad. At dito naman ay hindi nga papayag itong si Attorney Francis sa nangyari sa kanyang anak, kaya gagawa pa rin siya ng paraan para nga mawala na sa mapa ang De La Costa Food Corporation. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan at kaabang-abang sa nalalapit na pagtatapos nga ng Shining Inheritance, kung paano buburahin nitong ang si Francis at ni Attorney Charlie at ni Lani ang De La Costa Food Corporation. Kaya guys, kung nagustuhan aking videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.